Thank you pala, Sir MJ Felipe. Ni-rephrase mo, inayos mo yung tanong para mas ma-express ni Kimi yung tamang sagot dyan. Magaling to si MJ, magaling. If when you're with Paolo? Sikyo pa na siya. Hindi, sorry lang. Hindi ko alam, hindi ko napapansin. Pero kung Kasi yun ang napapansin nyo. Pakilan nyo na to, na project? 4. Oh, see? 'Di ba? If you don't feel safe with your ka-eksena, 'di ba? You won't reach like 4 projects. Siguro din kasi... May ganun ba? May sense of security? I think so. Tsaka may sense of growth when it comes to mga roles na ginagawa namin. Growth of And very relationship. thankful din kami sa ABS dahil binibigyan nila kami sa Dreamscape, binibigyan kami ng iba't ibang klase ng mga serye na which tackles different type of roles. And pagka-eksena ko si Pao, parang nag-grow ako din Okay. as Nag-grow. an actor. Ikaw, Pao, instinct mo na ba yon na to protect Kim? Uy, to protect Kim. Not naman in protect in like literal na way, but you know, have that safe space with Kim while working with you. Of course. Parang, syempre, well, I've worked with Kim for so long and parang, as much as possible, you try to protect them, not just physically, pati, in terms of knowing. Emotionally. Diba? The more you know kasi, the more you're protected for a lot of stuff. Ayun. Actually, Machika, just to pause this a bit here. Nung sinabi ni Paolo to, ang unang pumasok sa isipan ko, protect emotionally eh. Kasi tuwing si Kimi problemado, tuwing si Kimi merong iniisip, yung kay Lakam, mga bashers, mga stalkers, tuwing meron silang mga event or out-of-town visits, promotion, yung mga parang tumutulak sa kanila, si Paolo was always there to protect Kimi, pinoprotektahan niya yung privacy ni Kimi. Lahat yan, okay, ginagawa ni Paolo to protect Kimi. Di ba sabi niya nga, not just physically. Kasi Machika, yung mental burden ni Kimi, as of the moment, medyo mabigat talaga yan. And Paolo, siya yung number 1, sabi nga ni Kimi, the knight in shining armor niya na hindi siya iniiwan sa lahat ng mga trials na pinagdaraanan niya sa buhay. Sabi nga nila, di ba mga chika, yung tunay na partner sa buhay, siya yung makakasama mo, hindi lang sa hirap, hindi lang sa ginhawa, pero mas makakasama mo siya sa hirap. So si Paolo Machika, di ba, despite of all the odds, lahat ng mga hardships, lahat ng mga bashing, lahat ng mga hindi magagandang pangyayari sa kanila, hindi sila nag-iwanan, and Paolo lagi niyang inaalagaan si Kimi, kino-comfort. Sabi nga nila, di ba, sino ba nagsabi nun? Yung isang artista, sabi niya si Paolo daw is napaka-caring, okay, napaka-sweet, lalo na sa mga parang special sa kanya. So sabi nga noon, di ba, kung siya nga raw fellow or katrabaho lang, talagang napaka gentleman na ni Paolo. What more pa raw kay Kim Chu, di ba? Nagjowa na nga raw. So ayun lang mga chika, no? So totoo naman yung sinabi ni MJ diyan na talagang protected si Kimi kapag ka nandyan sa kanya sa tabi niya si Paolo. Yung parang lagi kang safe kasi walang mangyayari sa'yo. Hindi lang physically harm, pero mentally and emotionally harm. Siguro pag umiiyak si Kimi, si Paolo nandun. Alam niyo yun, kapag nagagalit si Kimi, si Paolo nandun, nakikinig. Yung mga ganon. For example, siguro, sige, wag na example. Tuloy mo! Tuloy mo, buwelo na kami. Tuloy mo yan, Paolo. Like what? For example, like online scams, di ba? Parang if you're a bit knowledgeable about that thing, you share the knowledge. Yeah. And parang at the same time, she's protected because she's knowledgeable about online scams even more. Parang ganun. But now that you've heard na yung flowers na binigay mo kind of symbolizes healing and protection, what's your reaction? Yung flowers na binigay ni Paolo symbolizes healing and protection. So may meaning pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Nagustuhan mo ba? Hindi lang nagustuhan, love na love niya pa. Oo naman. Thank you so much.
You're welcome. You're welcome. Gusto mo ba? Pwede mo everyday. Mamumulubi. Kaya mo yan, Nats. Last question lang. Kasi ito talaga yung question ng marami dito sa table. With immediacy na naman yan, and urgency. Ano lang, for Kim Pao again, how was the Valentine's Day for you? Did you guys go out? No? Okay. Kalma lang. Tinanong ko lang naman. Just curious. Di ba? Did you guys go out? Taas eh. How did you spend Valentine's Day? Ayoko lang tanongin yung buong cast. Kayong dalawa na lang. Bukas, para kasama sila. Ako, nanood ako ng Netflix, yung Netflix. Singles Inferno. Bakit naman yun? Nanood ako noon. Okay. Ako, wala, bahay lang din. May meeting lang nung tapos may inaaral lang ako para sa isang role. Yan lang. Okay. Okay ka na, Nats? Okay. MJ, we are down to our last question. Oh. And that killer question will come from the diva that we love, no other than Alvin Ignacio of Tribune. Yon. Yes. For Kim and for Paolo, 4 projects together, where do you attribute the success of Kim Pao? Ayan sabi ni Wena Galyosa, galing ni MJ mag-question, magaling. Tsaka mga kachika, pansinin nyo, lahat ng mga blind spot, kapag ka hindi masagot ni Paolo tsaka ni Kimi, or parang sensitive para kila Kimi tsaka kay Paolo, sinasalo ni MJ, kinokorek niya yung tanong, nire-rephrase para hindi maging offensive para sa Kim Pao. Diba? Yung mga ganong tanungan, galing ni MJ. Talagang 100% Kim Pao fan siya ever since eh. Ignacio of Tribune. Yes. For Kim and for Paolo, 4 projects together, where do you attribute the success of Kim Pao? I think I really attribute it to the people supporting us. Because, yun nga parang Lin lang was supposed to be a one-time project. Pero sila yung nag-request na parang they wanted more, they wanted to see more. We did Secretary Kim, then they wanted a movie. We gave them a feel-good movie, and now parang an intense teleserye. So, siguro hanggang nire-request na hanggang may gusto. Yun, isa pa to mga chika, actually nagustuhan ko rin tong part na to, and this is something na kahit hindi sabihin ni Paolo, to be honest meron na darating na project sa Kim Pao. This is just for me kasi ako mga chika siguro kayo rin, ang dami na nating nakitang mga love teams, couples, yung iba nga real life couples talaga, ang dami na nating nakita, di ba? And doon sa mga nakita natin, never pa tayong nakasaksi or nakafeel nung ganitong harmony sa couple. Di ba? Isipin nyo, Linlang Days. Di ba? Tapos biglang, alam niyo yun, yung parang kakatapos pa lang, wala pang 1 year, and then there's What's Wrong with Secretary Kim, nagsushoot ka agad. Di ba? And then What's Wrong with Secretary Kim, kakatapos pa lang sa streaming, okay, nagsushoot na kaagad sila sa My Love Will Make You Disappear. Okay, so My Love Will Make You Disappear, pahinga lang ng ilang buwan, shooting na kaagad sa The Alibay. So, sabi dito ni Paolo, sana daw mabigyan pa sila ng 4 projects from ABS. Definitely yes. Tsaka, ito may narinig lang ako or nabasa somewhere na yung talent fee pala nilang dalawa is masasabi natin na way above the average talent fee ng mga standard na actor and actresses nila sa ABS-CBN, even in Dreamscape. So, yung talent fee ni Kimi tsaka ni Paolo nasa premium level. Bakit? Kasi lahat ng mga movies and series nila nagkiklik, kumikita. Di ba? Bakit mo bibigyan ng malaking talent fee yung mga actor, actress na yan? Nilalangaw naman yung mga pelikula. Samantalang kay Kimi tsaka kay Paolo, kahit anong ihain nila sa atin, pinipilahan sa sinihan. Di ba? Pinagpupuyatan sa series. Di ba?
isipin nyo mga chika, yung linlang, buong mundo, pati sa Korea, pinapanood yan. Imagine, tapos itong Korean adaptation series, diba? May Love Will Make You Disappear. Ako nagpuyat ako niyan, 2 beses kong inulit yan. Okay, and then My Love Will Make You Disappear. Diyos ko mga chika, 3 beses akong nanood sa sinihan. At tuwing nanonood ako, laging puno. Okay, may vlog pa nga ako nung pumunta ako sa sinihan eh. 'Di ba? So, ang ganda. Kasama ko yung asawa ko doon. Tuwang-tuwa kami. And then, ito, The Alibay. So, makikita nyo na yung talent fee nila malalaki kasi talagang gusto ng mga tao yung show nila. Gusto ng mga tao. There's no denying that fact kasi nakikita naman yan doon sa kinikita ng mga projects nilang dalawa. Hindi sila pwedeng ikumpara. Promise. Sa tabi ko na nakitang love team, wala pa ako nakikitang ganito kalupit. 'Di ba? Every year may 2 project, malalaking project pa. Tinalo pa nga nila si Catherine tsaka si Daniel nung nasa peak pa yung love team noon eh. Enrique Hill, Lisa Soperano, hindi ganito. Tsaka kung meron man, hindi naman tumatabo ng takilya. Hindi yan pinagkakaguluhan sa mga guesting or out of town promotions, hindi. Kim Pao lang yon. Grabe, yung tipong punong-puno, di ba yung mga venue? Diyos ko po. Panoorin kami. Parang we'd still do projects together. Yun. So it's for the fans and people who supporting us. So thank you sa inyo. Yun. Kung ang balita ay si Kim Chiu ay inaming si Paolo Avellino ang kanyang sandalan, natural lang nakiligin at maging emosyonal ang maraming fans, lalo na ang mga sumusubaybay sa kanilang tambalan at closeness sa mga interviews at events. Una, mahalagang tingnan ang salitang sandalan sa mas malalim na konteksto. Hindi ito laging romantiko agad ang ibig sabihin. Maaari itong mga hulugan ng emotional support, taong mapagkakatiwalaan sa trabaho, kaibigang nagbibigay lakas ng loob, kasamang komportable ka sa pressure ng industriya. Pagdating kina Kim Chiu at Paolo Avellino, kapansin-pansin na may natural na chemistry sila sa screen at off-screen interactions. Kapag may ganitong pahayag, mas lalo itong nagbibigay ng fuel sa kilig ng fans. Pero maganda pa ring manatiling grounded at respetuhin kung ano lang ang malinaw na sinabi nila. Bakit malakas ang impact nito sa fans? Matagal nang may suporta ang fandom sa kanilang pairing. Nakikita ng publiko ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Kapag may salitang sandalan, parang may lalim at sincerity ang dating. Nagbibigay ito ng image ng mutual trust at emotional connection. Ano pa ang magandang idagdag dito? Sa showbiz, mahalaga ang support system. Kung talagang sinabi ito ni Kim Chiu, magandang mensahe ito na may respeto at tiwala siya kay Paolo, may healthy working relationship sila, hindi lang puro promo, may personal na appreciation din. Pero mahalaga ring iwasan ng fans ang sobra-sobrang pag-assume. Mas maganda pa rin na hayaan silang magsalita sa sarili nilang timing kung ano talaga ang totoong estado ng relasyon nila. Ang masasabi ko sa balitang inamin ni Kim Chiu na si Paolo Avellino ang kanyang sandalan ay isa itong napaka-warm at meaningful na pahayag, hindi lang para sa fans, kundi pati sa paraan ng pagtingin natin sa samahan ng 2 artista. Kapag sinabi ng isang tao na may sandalan siya, ibig sabihin nito may malalim na tiwala at comfort level. Hindi basta-basta binibigay ang ganoong description kung hindi mo tunay na nararamdaman na safe at supported ka sa isang tao. Kaya kung ito man ay nanggaling mismo sa kanya, malinaw na espesyal ang pwesto ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. Kahit ito ay emotional support, professional partnership o mas personal na koneksyon. Mga positibong anggulo ng balitang ito. Number 1, emotional maturity ang dating. Hindi puro kilig, may sense of stability. Ipinapakita nito na mahalaga sa kanya ang may taong maaasahan sa gitna ng pressure ng showbiz. Number 2, natural na lalong kikiligin ng fans. Dahil matagal nang napapansin ang chemistry nila, bawat ganitong pahayag ay parang validation moment para sa supporters ng tambalan nila. Number 3, healthy partnership ang mensahe. Magandang makita na may respeto at emotional support sa pagitan ng 2 artista. Hindi lang puro promo o script, may human connection.
Number 4, hindi dapat pilitin lagyan agad ng label. Ang sandalan ay hindi automatic na romantic relationship. Maaari itong maging malalim na pagkakaibigan, trusted co-actor, taong nagbibigay lakas ng loob, o constant support system sa trabaho. Mas maganda na ang ganitong balita ay tinitingnan ng may balanse. Kiligin, oo, pero may respeto pa rin sa boundaries nila bilang pribadong tao. Ang tunay na magandang samahan, romantiko man o hindi, ay ang may tiwala, gaan at mutual support, at yun mismo ang ipinapakita ng ganitong pahayag. Grabe, ang sweet talaga ng pahayag ni Kim Chiu tungkol kay Paolo Avellino. Hindi lang basta kilig moment para sa fans, may lalim din ng mensahe. Ang salitang sandalan ay puno ng kahulugan. Ito ang taong maaasahan mo sa oras ng pangangailangan, yung tipong kahit hindi mo sinasabi, nariyan siya para suportahan ka. Sa mundo ng showbiz kung saan lagi kang nasa spotlight at pressure ang trabaho, napakahalaga ng ganitong klaseng emotional support. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng kanilang busy at demanding na schedule, mayroong taong nagbibigay ng sense of stability at trust. Hindi lang sila tambalan sa screen, malinaw na may natural at tunay na connection din sila off-screen. Para sa mga fans, ganitong pahayag ay parang personal na peek sa kung paano nila tinitingnan at pinapahalagahan ng isa't isa. Hindi puro promo o publicity stunt, ramdam mo ang sincerity. At syempre, kilig factor. Maraming fans ang sigurado na mas lalo silang nahook sa chemistry nila kasi nakikita mo na hindi lang sa harap ng kamera nagwo-work ang kanilang samahan, kundi sa totoong buhay may respeto, tiwala at suporta. Ngunit magandang paalala rin na ang pagiging sandalan ay hindi automatic na romantic relationship. Maaari itong maging friendship, professional partnership o isang deep emotional bond at kahit anuman ito, napaka-positibong bagay ito. Sa huli, ang pinakamaganda sa balitang ito ay ipinapakita nito na sa gitna ng fame at pressures ng showbiz, may mga relasyong pa rin na grounded sa tiwala, respeto at support. Isa itong magandang mensahe hindi lang sa fans, kundi sa lahat na nakikita ng halimbawa ng healthy connection sa pagitan ng mga tao. Number 1, context ng sandalan. Ang sinabi ni Kim Chiu ay hindi lang basta kilig lines, ipinapakita nito na may matibay siyang emotional support system at si Paolo Avellino ang taong maaasahan niya. Sa showbiz kung saan marami ang pressures, criticism at expectations, napaka-importante ng ganitong tao sa paligid mo. Number 2, implications sa fans. Para sa Kim Pao fandom, lalo lang silang kikiligin at magiging protective sa kanilang tambalan. Ito rin ay nagdudulot ng positive vibes sa social media, lalo na kung may mga throwback moments, interviews o behind-the-scenes interactions na pwedeng i-relate sa kanilang closeness. Number 3, professional versus personal. Mahalagang tandaan, ang sandalan ay pwedeng emotional support, kaibigan o trusted co-actor. Hindi ito automatic na romantic, pero kahit ganon nagiging highlight ito sa media at sa fans, lalo na kung consistent ang mga gestures ng support at pagkakaintindihan nila sa bawat proyekto. Number 4, mensahe sa publiko. Ganitong pahayag ay nagpapakita rin ng positive role model. May value ang trust at respect sa kahit anong relasyon. Hindi lahat ng close connection ay kailangang i-label agad. Ang mutual support at understanding ay mas mahalaga kaysa sa mga assumptions. Number 5, potential impact sa career. Posible ring itong magbigay ng dagdag na marketability sa kanilang projects together dahil ramdam ng fans ang chemistry at authentic support. Sa interviews o events, mas relaxed at confident ang dalawa kapag may ganitong solid na rapport sa isa't isa.